maboka, nag-iingay itong si Defensor para matago o para hindi makita itong mga sisingaw na baho di umano. Sabi ni Joel Q, yung asawa niya kasi mamasang. Biruin mo yun. Eh ang tanong, kung mga milyonaryo, yung mga parokyano nyo dyan, tapos nandoon sa ganong negosyo at nandoon, kung ganyan kung nandoon yung asawa niya. Paano kapag hindi ko trip yung hindi ko trip yung mga naka-display. Iba trip ko eh. Ikaw ang trip ko. 1,000,000, 2,000,000. Paano kung gano'n? No, hindi ko sinasabi na gano'n talaga sila. Pero hangga't maaari, kung ikaw matinong tatay, asawa, anak, or whatever, ilalayo mo yung mga mahal mo sa buhay sa mga ganong sitwasyong mga negosyo. No? Sa mga ganong kalakaran, di ba? Pero yung sinasabi ni Melvin Matibag, ikaw pa, siya pa, naglagay sa ganyong negosyo, abay, alaw swentang yatat yan, alaw swentang tatay ganyan, di ba? Okay, nung aming tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV, at yung Taas Luna Hotel na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of... Aquarium, ano? Oh. Yun po yung pinagdi-displayan ng mga above, mga kababayan. Let us not judge to the extent of weak assumption, sabi ni Dirit. Human trafficking was there. Ngayon, ito po ba'y politika? Sila po ang... Mga aquarium, pinupolitik. Ay hindi, sabi naman ni Defensor, ano po, madami daw pong problema ang bansa natin. Bakit naman daw po ang inuuna nyo, Director Matibag, yung mga KTV daw ho. yun yung sinasabi. Oo. Oh, di ba? Yun yung sinasabi. Oh. Magsabi. Hanggat maaaring kung hindi naman involved, hindi naman po namin sinasabi. Baka binanggit po nga silang pangalan na wala doon sa dokumento, hindi namin isinama muna sa kaso. Bakit po? Dahil NBI, mag-iimbestiga muna kami. Hindi muna namin nag-surveillance po sila. Nag-surveillance po yung kampo ni Director Matibag. Sabi ni Shiro Kanzaki, may aquarium. Anong meron doon? Baka mga isda po, mga goldfish. Tapos ang maririnig mo na palusot ni Mike Defensor, pinupolitika lang po kami. Sabi ni Alin Crisanta Balut, para sa kanila, pinupolitika sila. Sus, di bumanat sila ng pamumulitika. Tama yung Clippoint Development Corporation dahil malinaw doon sa discontract ng Sirin at ng Chicago, sila yung magkakausap. Sabi ni Deadly Jobs, baka naman na-table din yung asawa ni Mike, kaya lang may maskara. No, yun yung mga papasok sa isip natin. Kaya ang gusto natin, ilalayo natin yung mga mahal natin sa buhay sa mga ganung kalakaran po. Diba? Ngayon, meron ho ako nakita dito mga bossing, no? Matagal na din ho ito Pebrero 15 pa po ito nung 2025 mga kababayan. Gusto ko lang makita ulit at gusto ko lang i-topic sa inyo mga bossing. Documents of the hotel tenants agreement, etc. cannot lie. Defensor's family. Presidente pa nga yung kanyang SME, di ba? Gusto ko lang baliktanawan ho ito, mga kababayan. Alisin ko to. At tapos ilagay natin yung kay Vice Presidente. Sabi ho dito, ng politico.com.ph, mga kababayan, no? Pebrero 15, 2025, babalikan lang ho natin. Sabi dito, if Sara Duterte resign, then what? Carpio lays out possibilities. Ito daw po yung mga posibilidad kung sakali na ang ating Vice Presidente ay mag-resign bago dumating sa Senado yung hain na impeachment sa kanya, mga kababayan. Sabi dito, former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio said Vice President Sara Duterte might be able to run for a public post in the 2028 election if she resigned
before the Senate could decide on her impeachment. Pwede pala yun. No, pero tingin nyo mag-resign ng Vice Presidente? Tingin ko hindi. Or baka yan na yung posible nila na gawin para yan yung magiging last resort ho nila. Ano? Yan yung magiging, wala na. Talagang tutuloy-tuloy na sa Senado. Kasi sabi po ni Tito Soto, mga kababayan, is talagang mag-o-overtime sila para dito sa impeachment na ito eh. Para maipakita sa mamamayang Pilipino kung ano ba ang katotohanan tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. So ngayon, kung talagang hindi na nila mapigil, alam nyo naman po kung ano-ano na ginawa nila, lapit na sa Supreme Court, mismong si Vice Presidente na pumunta na sa Supreme Court, nagmamakaawa na para ihinto yung impeachment. Kung hindi talaga nila magawa, baka ito ang gawin ng Vice Presidente for the sake na makatakbo sa 2028. Ang tanong dito, siyempre kung ganyan, makakatakbo, may magkakaso kaya? Panigurado, madami ho. Si Trillanes lang nandiyan no? Si Congresswoman De Lima lang din po nandiyan. Sabi ni Shiro Kansaki, hindi mag-resign yun kasi kampante yan dahil may mga DDS na mga senador. Yun daw ho. Kaso si Chis Escudero, tahimik na. Si Joel Villanueva, tahimik na din ho, mga kababayan. Sino pa? Si Bus Jinggoy, medyo tahimik na din. Si Bato, lalo yun, tahimik. Di ba? Si Kebongo, medyo alanganin na sila. Mga bossing, medyo gaganong-ganon po si Bongo. Di ba? If she resigned before the article of impeachment reached the Senate, walang jurisdiction ang Senate dahil wala na siya sa pwesto. Okay? So sa madaling salita, ihinto, no? But if she resigned after the article of impeachment have been received by the Senate, we look at the practice in the case of Ombudsman Merceditas Gutierrez and COMELEC Chair Andy Garcia. Umabot sa Senado yung article of impeachment tapos nag-resign sila and then the Senate did not continue anymore. Kung mag-resign, maihinto. Kaya lang malamang ang maging kapalit nun ay kasuhan. Sabi ni D. Rios, those were heavy accusation, human trafficking, prostitution, human exploitation, manpower, labor. Totoo yan. Non-bailable. No? Yung ano pa lang human trafficking pa lang kaya defensor, doon sa misis niya, tsaka sa anak niya, yari na yan If you go by the practice, Sara will be out of office but there is no decision on or perpetual disqualification but a criminal case can be filed with the ombudsman. Yan nga ho. Hindi pa din makakatakas at hindi pa din ho makakawala, mga kababayan. No? Kung mag-resign siya before or during, mahihinto at hindi itutuloy yung sa Senate, pero posible na kasuhan sa ombudsman, criminal.